Yung sausage mo. Yung pagising ko kasi ang tigas-tigas eh. Gusto ko na matikman yung mga sausage. Ang kwento ay nagsimula sa isang babae na masugid na nanonood ng live stream ni Franco, isang tanyag na basketball player na kinikilala sa kanyang husay at karisma sa loob at labas ng court. Si Franco ay hindi lamang sikat dahil sa kanyang mga galaw at husay sa laro, kundi dahil din sa kanyang personalidad na nagiging inspirasyon sa maraming tao. Isa sa mga tagahanga niya ay si Olivia, na labis ang pagkahanga kay Franco. Kasunod pinanood din niya ang video ni Franco kasama ang kanyang asawang si Mia. Habang abala siya sa panunood, bigla na lamang siyang nakaramdam ng pangangati sa kanyang bulaklak, kaya hinagod niya ito gamit ang unan. Siguro pangarap mo nang maging unan ngayon. Isang umaga, nagising si Franco dahil sa ingay, kumakanta pala si Mia sa kanyang microphone sa ilalim ng kanilang kumot. Pagkatapos nito, masayang sinabi ni Mia kay Franco na siya ay nagdadalang tao. Dahil sa saya sa natanggap na balita, nagsing-along na rin silang dalawa sa kama. Maayos ang naging takbo ng kanilang pamumuhay hanggang sa dumating ang sunod-sunod na mga problema. Nawalan ng trabaho si Franco at naapektuhan din ang kanilang negosyo na kalaunan ay nalugi dahil sa pandemya. Kasunod pa ng mga pagsubok, nadulas si Mia habang inaabot ang kamera na nagresulta sa pagkalaglag sa kanyang dinadalang sanggol. Dahil sa sunod-sunod na mga problemang dumating, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa, kaya't naging madalas ang kanilang pag-aaway. Isang gabi habang nagtatalo tungkol sa kanilang mga gastusin at kakulangan sa pera, iminungkahi ni Franco na ibenta na muna nila ang bahay upang makaahon sa kanilang sitwasyon. Agad na nagalit si Mia at tumugon ng madiin na hindi niya ipagbibili ang bahay sapagkat ito ay ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Nainis si Franco at agad na sinabi kay Mia na nararapat lamang na nawala ang bata sa kanyang sinapupunan at ang kanyang pahayag ay nagpasiklab ng higit pang init sa kanilang pagtatalo. Pero sa kabutihang palad, nawalan ng kuryente, kaya't natigil ang kanilang pag-aaway. Kinagabihan, nakahinga ng maluwag si Franco at inanyayahan si Mia na magvideoke silang dalawa sa kama. Subalit dahil sa kanilang pagtatalo, iniwan siya nito. Kaya nanood na lang siya ng Viva Max sa cellphone nito habang sinasakal ang kanyang microphone. Di nagtagal napansin ni Franco ang isang mensahe mula kay Olivia. Naging interesado siya sa itsura ni Olivia, kaya nagdesisyon siyang mag-reply. Labis ang kasiyahan ni Olivia nang makita ang tugon ni Franco sa kanyang mensahe. Kinabukasan, nagdesisyon si Franco na lumabas ng bahay dahil may in-order na imbutido si Olivia sa kanya. Pagdating ni Olivia, agad siyang pumasok sa sasakyan ni Franco upang kunin ang kanyang order. Ibinigay ni Franco ang imbutido kay Olivia at ipinaliwanag sa kanya ang mga flavor nito. Biglang sinabi ni Olivia na gusto niya ang imbutido na may keso at makatasang laman. Matapos umalis si Olivia, biglang nakaramdam ng panghihinayang si Franco dahil hindi niya pinansin ang pangaakit nito sa kanya. Subalit, hindi nagtagal at bumalik si Olivia at sinabi niyang nais na niyang tikman ang imbutido ni Franco. Dahil dito, hindi na nakapagpigil si Franco at dinala si Olivia sa kanilang warehouse. Pagdating sa lugar, nag-inuman muna silang dalawa upang maging mas masigla ang kanilang paglalakbay mamaya. Kasunod nagtanong si Olivia kung naaalala pa ba ni Franco ang kanilang unang pagkikita. Nagtataka si Franco dahil hindi niya matandaan na nagkita na silang dalawa noon at tila walang lumalabas sa kanyang isipan. Nang mapansin ni Olivia ang kanyang pagkalito, agad siyang sumagot at sinabi na mag-focus na lang sila sa kasalukuyan at gagawa sila ng bagong alaala na mas masaya at kapanapanabik. Bago nila simulan ang joyride, binigyan muna ni Olivia si Franco ng magic kapote upang hindi maulanan ang kanyang pangalawang ulo at kasunod pinasok na nga ni Franco ang kanyang imbutido sa kuweba ng mga manobo. Nang matapos, palihim na kumuha ng litrato si Olivia habang nagbibihis si Franco. Makalipas ang ilang sandali, biglang sinabi ni Olivia na may butas ang kapote na kanilang ginamit at nagbiro pa siya na malalagot si Franco sa kanyang asawa. At dahil doon, bigla na lang pinagsisihan ni Franco ang naging desisyon niyang makipag-ugnayan kay Olivia. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, natagpuan niyang natutulog si Mia. Habang pinagmamasdan siya, nakaramdam siya ng pagkakasala. Kinabukasan,
Nagtanong si Mia kay Franco kung saan siya nagpunta kagabi, na tila may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Nagsinungaling si Franco at sinabi na nagpalipas lang siya ng oras sa basketball court kasama ang mga kaibigan. Kasunod tinanong niya si Mia kung gusto ba nitong magvideoke sa kama ngunit hindi ito natuloy dahil bigla ang nakatanggap si Franco ng text, kaya't tumigil siya saglit upang tingnan kung sino ang nagpadala. Nang makita niyang si Olivia ang nag-message, agad siyang nakaramdam ng pag-aalinlangan at nagpasya na huwag na itong sagutin. Agad na napagtanto ni Olivia na iniiwasan na siya ni Franco, kaya't labis itong ikinagalit niya. Kinabukasan sa kanyang trabaho, ipinakita sa kanya ng isa sa kanila ang isang litrato ni Franco na nakapost sa social media. Sa larawan, makikita si Franco kasama ang ibang babae. Hindi naman lubos akalain ni Franco na naghihintay na pala si Olivia sa labas ng warehouse, tahimik ngunit puno ng sama ng loob, habang nag-iisip kung paano siya kakausapin. Sa galit, tinanong ni Olivia si Franco kung bakit siya iniiwasan. Sinagot naman siya ni Franco, ipinaliwanag na may asawa na siya at sinabing malaking pagkakamali ang nangyari sa pagitan nila. Sa narinig niyang paliwanag, lalong nainis si Olivia at nagbanta siya kay Franco ng kung ano-anong bagay. Bigla namang nag-init ang isa sa mga kaibigan ni Franco at hinila si Olivia mula sa likod na may balak sana siyang saktan pero agad siyang pinigilan ni Franco. Isang kaibigan ni Franco ang nag-abot ng pera kay Olivia at sinabing mas mabuting kalimutan na lang ang lahat ng nangyari sa kanila ni Franco. Kinuha naman ni Olivia ang pera bago siya umalis. Dahil sa inis, naisip ni Olivia na gamitin si Mia upang makaganti kay Franco. Nag-apply siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Mia at agad naman siyang natanggap doon. Naging magka-partner sila na nagbigay sa kanila ng pagkakataong mag-usap at magbahagi ng kwento na nagdulot ng pagbuti ng kanilang pagkakaibigan. Noong gabing iyon, muling umupo si Olivia upang panoorin ang video ni Franco. Habang pinapanood ito, napansin niyang may bago na siyang nararamdaman. Si Mia na ngayon ang nagbibigay liwanag sa kanyang isip at puso. Habang lumilipas ang panahon, naging mas madalas ang mga pagtatalo ng mag-asawa dahil nalulong si Franco sa mga ipinagbabawal na candy. Dahil dito, lalo namang napalapit ang ugnayan ni Mia at Olivia hanggang sa umabot na sila sa paglalaro ng rock, paper, and scissors. Pagdating ni Olivia sa bahay, agad niyang pinanood muli ang video ni Mia. Habang abala siya sa panonood, sinimulan din niyang hagurin ang kanyang alagang tilapia na pinagsasabay ang kanyang interes sa video at ang pag-aalaga sa kanyang isda. Isang araw, nagpunta si Olivia sa bahay ni Mia upang pag-usapan ang kanilang mga trabaho. Habang abala si Mia sa ilang gawain, iniwanan muna niya si Olivia sa ibaba. Pumasok si Olivia sa loob ng bahay at doon niya natuklasan ang medalya na ipinasuot sa kanya ni Franco 6 na taon nang nakakalipas. Ito pala ang kauna-unahang pagkakataon na nagpakanton si Olivia kay Franco, ngunit nakalimutan na siya nito. Maya-maya, bumaba si Franco ng biglaan upang gumamit ng ipinagbabawal na candy. Lumapit si Olivia sa kanya. Nang makita niyang malakas na ang amats nito, nakaramdam siya ng hinanakit. Sinubukan niyang sakalin si Franco, ngunit nahuli siya ni Mia. Tinanong ni Mia si Olivia kung ano ang ginagawa niya at kung bakit suot niya ang medalya. Dahil dito, napilitan si Olivia na aminin kay Mia ang tungkol sa kanilang relasyon ni Franco at ipinakita pa ang litrato nilang magkasama. Sa mga narinig ni Mia, bigla niyang sinampal si Olivia at pinalayas ito. Nang magising si Franco, agad siyang tumawag sa kaibigan para humingi ng ipinagbabawal na candy. Narinig ito ni Mia nang hindi sinasadya, kaya't nagpasya siyang layasan si Franco. Noong gabing iyon, nagwawala si Olivia sa kanyang kwarto nang biglang kumatok si Mia sa pintuan. Sa pagkakataong iyon, naganap ang eksenang kapanapanabik panoorin, kaya hanapin mo na ang buong video ng pelikulang ito dahil hindi ko pwedeng ipakita. Pagdating ni Mia sa bahay, hinarap niya si Franco at tinanong tungkol kay Olivia, ngunit nanatili itong walang imik, kaya't lalo pang nag-init ang galit ni Mia. Tumayo siya at diretsong sinabi kay Franco na may iba na siyang mahal. Dahil dito, ibinato ni Franco ang bote ng alak at ihinagis naman ni Mia ang plato na hawak niya. Habang pinipilit ni Franco na ipaamin kay Mia ang tungkol sa ibang lalaki, dumating si Olivia. Lalong sumiklab ang galit ni Franco at sinisi si Olivia, sinasabing siya ang dahilan ng lahat ng nangyari. Sasabunutan na sana niya si Olivia, ngunit tinamaan siya ni Mia sa ulo na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Nagising si Franco sa kanilang kwarto at nilapitan siya ni Mia na humiling na itigil na niya ang paggamit ng ipinagbabawal na candy. Pumayag si Franco at nangakong tutulungan nila ang isa't isa
isa sa mga pagsubok. Sagot ni Mia, hindi lang sila dalawa ang magtutulungan dahil tatlo na sila ngayon. Hindi makapaniwala si Franco nang malaman na si Olivia ang bagong kasintahan ni Mia. Habang kumakain silang tatlo, nagalit si Franco at sinabi kay Mia na dapat niyang palayasin si Olivia dahil sa hindi tama nilang ginagawa. Tumugon si Mia na mahal din niya si Olivia, kaya't hindi niya ito aalisin. Dahil si Mia ang may-ari ng bahay, wala nang nagawa si Franco kundi ang manahimik. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting nakahanap ng kapayapaan si Franco at natanggap na rin ang kanilang sitwasyon. Sa simula, labis siyang naguguluhan at nahihirapan sa kanyang nararamdaman, ngunit sa paglipas ng mga araw, natutunan niyang pag-isipan ang mga bagay-bagay. Unti-unti, tinanggap niya ang katotohanang bahagi na siya sa isang hindi pangkaraniwang relasyon. Nagsimula na rin siyang maging mas bukas sa posibilidad na makisama kay Mia at Olivia, at unti-unti ay nagkaroon siya ng pag-asa na maaaring maging maayos ang kanilang sitwasyon sa hinaharap.